I'll be meeting them in a group for the first time. Maybe just to sound of other nominees also, and maybe also I'll ask. I want a committee that is okay. A cabinet that is not well, hostile to each other. Kasi sabi ko, may mga left yan eh. Kaya nga na yung mga army, hindi magsalita ng gano'n. How can you? Malit ko nga context, Mayor. Di tumapag ka istorya. Lahi, ang gingon ni Colonel Munilla, Mayor. Lahi. Mayor, what will be your marching orders for your cabinet during that first meeting? Work at give to the people the money. Give to the people the service that is worth there. Mayor, saan gaganapin ang meeting sa cabinet? Bahay mo na lang, ano? Magkapira rin. Sa Davao po or sa Manila? Manila po o Davao? Oh, no, Davao. I'm not going to Manila. I'm not going to Manila. Ayaw po, ano gawin ko noon? Walang pagkain. Sana ko magtira. Who's going to represent you? Go sa hotel. Bayad ako sa hotel araw-araw. Walang gawin ko doon. Ba? Sino magluto doon? Naano na ko na sa pagkain. Sir, likely, kailan po ninyo i-announce yung CPP nominee, sir? Yung for departments? Next week, CPP. No, the nominees are not hardcore. Yes po. By any stretch of imagination, Bello is not a hardcore. Po. Maybe his dimensions in life, mga socialism. Yung sa mga progressive left, sir? Opo. Well, it's not our fault. Lumaki kami ng ganito, maybe because hindi agad man ako nagpapasentimental, kami ng mga mahirap. So you always look towards people whom we grew up with. Mahirap rin. Mga kumpare, bigan, mga pinsan. So hindi naman kami lumaki ng Forbes Bar, hindi naman kami lumaki ng Dasmariñas, hindi naman kami oligarch. So kaya gano'n. So, Fidel Abdowili assured me na walang hardcore mag-ano. But eventually, if there is peace between the government and the communists, I would be willing to accept Juma. Sir, pero likely... So, umuwi lang siya dito, and he will be my consultant. And I would say, Mr. Season, you can be my consultant. Let us work together to find the perfect peace for our land. Period. Sir, likely, next week meron na po kaya kayong Meron nominees for ng the commissary, but I will be sending one also. I think I'm going, hindi ko i-mention ko sino. Not at this time because we are still negotiating. Ngayon I said that these are the things that I cannot reveal to you. Right? But the following week, so what else? What needs to be said, Mayor? Ms. Rappler? What needs to be said? Ano pa? May mga tanong po ba kayo? Hindi, yes, sir. Mayor. Mayor, yung ibig po, expect na siya po kasi doon na sama din sa economic agenda nila. Tungkol sa economic. Naglabas din po sila ng 8-point agenda. Nandoon naman. Sino po siya ng mga tao? Environment. Hindi, ako, there will be a secretary sa environment. He will be the boss who will present the program, not me. Siya yung may technical siya. Wala naman ako. I'm coming in really newly brewed. Kung pagkape pa, I was just brewed today. So I don't know kung anong mga agenda ng previous administration. Kasi hindi ako mamimili. If the agenda of Aquino was good, we will do it. We will not be ashamed to follow what is good na ginawa nila. If it is not working, we will abandon the project. But most of the time, if money has been spent for a project which I think is good, we will continue kasi hindi ko sayangan yung pera. Kaya nga man just because it is the product of the other administration, abandon naman. What about the money spent? So, na Aquino na mabuti. Yung hindi, buwan na natin.
Mayor, hindi daw po makukorek yung historical revisionism pagka natuloy yung pagbibigay ng ano sa comment. I am willing, I said, I'm willing to, ako yun, it's my sole decision. I accept full moral, legal responsibility. I believe it has created a division in the country between the Filipinos and all of those yellow guys. Galit sila sa ginawa nila. Me, independently of the others, I think he was a soldier. He fought for this country. He was a soldier. He was willing to die for this country. And he should be buried in the libingan ng mga bayan. And also there is a law which says, shall. Presidents na namatay, shall be buried. So you have to follow the law. Mandatory. Shall. Wala akong problema. Wala akong problema talaga. Kasi, sabi ko, akin yan. Akin yung responsibility. I offered, alam mo bakit? Because that was one of my promises. Na bitawan ko si Aquino. Sabi naman ni Aquino, Rody, anong pardon niya? I have to admit the crime. Mahirap yan. Sabi ko, well, basta I complied with my promise. Commitment ko yun. Diba sinabi ko? I made the commitment din sa Pampanga. Kasi puro kababayan yan. Just also to, yung mga Pampanggenyo, sisentimento rin. Bakit ba tayo? It's hate. It's about time you guys, kung nakinig kayo, Yellow and everybody else, to jettison your hate and just simply embrace your country. Sir, if you have a choice, who would you want to be your Vice President? Bong or Len? Alam mo, si Bongbong, ikaw na lang tanungin ko. Si Beboy naman. Ikaw. Siyempre, obvious ang choice mo. Kasi babaero ka eh. So, alang-alang si Bongbong. Kailangan ibalik ko rin mga maldito to eh. Kasi kung sabihin ko sabihin naman ang asawa ko, pili-pili ka dyan. Yan naman talaga ang maging vice-presidente. Siguro ang magandang tanong, will I be offering a cabinet post? You know, I said, I want to be at peace with everybody. Wala na ako eh, wala akong re-election. So I'm not even say, basta sa Pilipino, do not adore me. Para huwag niya ako yung adoration na magkano kayo. Just stick with, pati yung mga congressman na bumaliktad, you do not owe loyalty. You just maintain your loyalty to the Constitution and to the people. Huwag na ninyo ako masyadong drama na ano. I don't need that. I don't want it. Just your adoration should be to your country. That's why I was stressing. Kita mo nung nagkampanya ko, hinahalikan ko yung flag. That was to show to everybody that ang ating loyalty must be to the Constitution. Ako, after 6 years, wala na ako. So hindi na ako mangampanyan. I will not support anybody. Kasi nabi ko sa itong mga choices ko, do not use the cabinet post as a launching pad for any political position. O tatay, ipapire out kita. Talaga sabihin ko, umalis ka. Kasi dyan na sisira, because you favor one, sisirain mo lang. Tapos yung mga program na pabor, bigay mo doon sa leader, yun, doon na ang project, doon na papasok ang corruption. But if even ka lang, trabaho lang tayong lahat, do not glorify me, do not adore me, you adore the country, pareho tayong lahat dito, trabahan nila. So Mayor, how do you
you plan to keep up to speed with the policies per department? Or do you expect only the cabinet secretaries to have those briefings and ikaw hindi ka na-involved? So, ako dito lang ako sa ano. I tend to, just like may ano ko dito. Hindi ako hindi nga ako namimili ng chief of police ko. Supposed to be the mayor. Sabihin ko lang sa krami, bigyan mo na ako sundalo na. Saan na pupunta? So you won't get briefed? Sundalo nga sila ng PCS. So hindi ka magpapabrief on like Ang tawag ko dyan sa krami, sundalo. hindi ko kayo magpapabrief on like labor issues na hindi kayo masyadong well-versed in or environment? It will be the cabinet members who study the matter within the province. Then they would brief me ito ang gawin natin. When do you intend to get briefings like When that? I will become the president of the republic. Until such time, I am not. I said outside of Davao, I'm just a citizen. Who's representing you sa proclamation? I don't know. Basta kung sino lang man, hindi naman kailangan mag-represent. Bilangin lang nila, tapos sabihin ko sino nanalo. Drama pa doon. Sabi ko, I do not want adoration. Pardon for Miss Wally, sir. Pardon for Miss Wally. No. Surrender sila. But yung Abu Sayyaf has to answer. Now, whether or not they would be included in the peace talks, that is another. Pero when you talk about surrendering, pag to pasok sa peace process, No, after. Kasi some of the, alam mo, isa lang yan sila lahat. Yung armas nila lahat, MNLF yun. These are the renegades. Kaya na sa atin, yung mga sundalo, may mga rebelde rin. Ang problema, yung iba, hindi na naniwala. But it is totally connected regionally with the Mindanao issue. Pero definitely, yung nagduglog ng tao. Sabihin ko talaga sa ginano, we cannot proceed kung ganito. Because people, ang dilaw, pinatay mo yung tao rapat-rapat. mag-surrender kasi Miss Wally. I am not interested. No surrender, I will talk to him. I can give him like Maria Season a safe pandapan. Sabihin ko rin sa kanya kung paano yung mga tao na we're into crime. So that is one of the critical points of our talk. Kasi nila pati po sa idea, o sige, surrender ka tapos, ito, ganito. Then you forget about the so many souls that were beheaded. So yung usapan yung Peter at Willie yesterday, sir, tama ba, sir, kasama na doon yung framework ng peace talk? Sir, what are the highlights ng framework? Wala pa. We will, by agenda lang kami. And said, ito namang sabi ko, papasok ng gobyerno, hindi naman ito hardcore. Kasi hindi naman talaga ako tatanggap ng hardcore. Hindi ako tatanggap ng kumbatan ka dito, papasok ka. Hirap yan. Bigyan mo ako yung bebot. Bebot, ayun mo, man, estudyante kami, ateneo sa Sandeda. It's just a matter of, sabi ko, yung ng partido ng bayan. Sabi niya, join tayo. Sabi ko, sige. O pagdating doon, pumasok yung hardcore. Sabi ko, hindi. Hindi ako pwede. Hindi ako komunista eh. I-retain sa Katino cabinet. So, totally out. But if you want to be retained, or he or he has to be retained, there must be a good reason. Until a good reason, hirap. Huwag mo kayo isa. Thanks, Mayor. Bong? Thank you. Maunta sa pamag sila, nagbuhat pa mga plasmate. Patay na. Wala na. Yung magpasa ng gano'n. Pero mga